Bago yung nagbabantay na bisor. Tigre yun. Anong kwenta ng binabayad ko sa'yo? Kung hindi mo kayang gawa ng parang gusto ko. Hindi lang kasi ikaw yung mapapahamak, pati ako. Kailangan ko makausap yung anak ko. Kung hindi, ikaw ang mapapahamak. Nandito po ako sa harapan nyo para panagutan si Zoe at ang baby namin. Kaya wag na ho kayong magalit. Pasalamat na lang kayo na hindi ko tinakbuhan yung anak nyo. Ang yabang mong magsalita! Kung napipilitan ka na, umalis ka na! Zoe! 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 Dalhin po natin sa ospital. Dali, bilis! Check ang kotse ko. Ito ang latest! Ay, ano yan? Bakit ano meron? Ang nakabuntis pala kay Zoe ay isang doktor! Ano pa bang proof ang kailangan mo para paniwalaan mo ko? Inaako kong lahat kahit na mahirap para sa akin. Pero nabuntis ko si Zoe, kaya pananagutan ko siya. Isipin mo, you were married to Moira nung nabuntis mo siya. And what did you do? Anong ginawa mo? Tinakasan mo ang responsibilidad mo sa kanya. And you fooled my daughter. Ang sabihin mo, takot ka sa sarili mong multo. Dad, Anak, ano nangyari? Asan ako? anak, you're safe. Hinimatay ka lang, kaya pina-admit kita. Yung baby ko. May nangyari ba sa baby ko? Your baby's fine. Kailangan mo lang magpahinga. Anak, I'm sorry. Una, dahil hindi kita pinakinggan. Hindi kita binigyan ng pagkakataon na aminin sa akin yung katotohanan. Siguro kung inintindi lang kita, hindi tayo aabot sa ganito. I also want to apologize for what I did to your mom. Alam ko na every time nag-aaway kami, ikaw ang parating nasasaktan. Tama yata si Chantal. Nakarma ko ito at ikaw ang nagbabayad dahil sa mga kasalanan ko. I'm sorry, anak. Dami kong pagkukulang sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Ay. Huwag ka po umiiyak. Okay ka lang po? Masakit pala, no? Masakit pala ihampas sa'yo yung kasalanan na pilit mo kinakalimutan. Kahit na matagal na yung kasalanan yun, sa tuwing naalala ko, nasasaktan pa rin ako. Anong kasalanan po ba yung sinasabi mo? Yung nangyayari kay Zoe, nangyari din kasi sa akin noon. Akala namin yung lalaki nakabuntis sa amin kami nang yung mahal. Yung pala hindi. Alam mo, anak, kung mauulit man yung nangyari sa amin ng tatay mo, wala akong babaguhin. Kasi kung meron, wala ka dito ngayon. Wala ka dito sa harapan ko. Kaya wala akong babaguhin. Alam mo, gusto kong isipin na kahit pa paano meron akong nagawang tama.
na siya rin, hindi ko pa rin mababago yung katotohanan na nagkasala ako kay Moira. Nasaktan ko siya. Kasi kung ano man yung nararamdaman at kung ano man yung pinagdadaanan ni Zoe ngayon, pakiramdam ko, kabayaran yan sa mga kasalanan namin ni RJ noon. Manay, huwag mo na pong pahirapan yung sarili mo. Kasi kung may nagawa ka man pong kasalanan, pinagsisisihan mo na po yun. Saka, magkaiba naman po kayo ng sitwasyon ni Zoe. Kasi kayo po, hindi nyo naman alam na may asawa po pala si tatay. Si Zoe naman, kilala niya naman po yung magiging tatay ng anak niya. Alam niya naman po na hindi mabuting lalaki yun. Pero, choice niya pa rin po yun. Ginusto niya pa rin po yun. Pero alam mo na, naniniwala ako na pareho kayong walang kasalanan ni Zoe. Kasi, katulad ni Zoe, nagmahal ka lang din naman. At dahil po sa pagmamahal mo kay tatay, andito ako. Dr. Sifra, Oh, Dr. Santos. aalis ka na po. Oh, At lumipat na ng private room si Zoe. Napuntahan mo na po ba siya? hindi pa. Pero bibili na ako ng mga kain ni Zoe. Tsaka umiiwas lang ako kasi nandun pa si Dr. Tanyag. Ayoko na magkagulo ulit. Babalik na lang ako mamaya kapag wala na siya doon. Dok, siya ba yung sinasabi na doktor na nakabuntis kay Dr. Zoe? Siya si Dr. Gabby Sifra, plastic surgeon. Parang iba yung tsura. Paano iba? Sabi kasi ni Doc Ken, yung lalaking nakita niya nakasama ni Doc Zoe sa CR, Moreno. Eh si Doc Sifra, Tisoy. So kailan din? Marsa, issue ka ah. Ano yung issue? Gusto mo sabi mo rin. Baka naman kasi iba yung lalaking nakita ni Doc Ken. Malay mo, hindi yun si Doc Sifra. So, ang ibig mong sabihin, iba-iba yung lalaki ni Zoe. Hindi ganun si Zoe. Baka naman nagkamali lang si Doc Ken. Saka inaako na nga ni Dr. Sifra yung responsibilidad niya kay Zoe. Tanggapin na lang natin yun at respetuhin natin yun. Doc, Doc Annalyn, ready ka na? Tara. At kukunin ko lang yung gamit ko, Doc. Okay. Excuse me. Alam mo ikaw, kasalanan mo, nagalit tuloy. Sumunod lang ako sa sinabi mo. Oy, ikaw yung nag-brought up ng sinabi mo. Baka iba-iba. Ikaw kasi, sumunod ka agad Sinasabi ko lang yung sinabi ni Doc Ken.